Maging sa mga ospital para sa cancer sa Amerika, kapag sinabi ng pasyente, wala akong lakas, parang mamamatay na ako, ang sinasabi nila ay kumain at uminom ng kahit anong makapagpapalakas sa'yo. Natural lang na sumailalim sa paggamot habang kumakain ng mga ganyang bagay. Sa ganoong paraan, lumalakas ang buong katawan at nagiging mabuti ang lahat. Pero ang nakapagtataka dito sa Pilipinas, kapag sinabi iyan ng mga pasyente, pinapatigil sila ng mga doktor. Kaya hindi ko maintindihan. Magandang araw mga taga-subaybay ng Siglang Ginto. Ako po si Dr. Andres Tan, kasalukuyang propesor sa Kolehiyo ng Medisina ng Universidad ng Pilipinas at sa University of California School of Medicine. Bukod sa mga kilalang gamutan, kailangan din ng maraming pantulong na therapy dahil ang mga gamot ay may mga lason. Maging sa mga ospital para sa cancer, sa Amerika ginagamit na rin nila ngayon ang mga pamamaraang katulad ng tradisyonal na gamutan dahil napagtanto nila na hindi laging sapat ang gamot ng kanluranin at naisip nilang maaaring may maitutulong ang libu-libong taon ng tradisyonal na medisina, kaya't lubos nila itong sinuportahan. Kapag nag-chemotherapy ka, nasisira ang pader ng iyong bituka, kaya ka nasusuka at nahihilo. Ang mga bagay tulad ng salabat ginger tea ay mabuti, kaya't ipagpatuloy mo lang ang pag-inom niyan. Sa Harvard, mayroon silang tinatawag na Sipja Daibok-i, nakahawig ng sangwatya, isang uri ng tradisyonal na herbal tea, at ginagamit nila ito habang ginagamot ang pasyente. At kapag sinabi ng pasyente, wala akong lakas, parang mamamatay na ako, sinasabi nila na kumain at uminom ng kahit anong makapagpapalakas sa iyo. Kung may nagsabing mabuti ang ginseng, ipinag-uutos nilang kumain ito. Ginagawa nila ang lahat. Pero ang nakapagtataka dito sa Pilipinas, kapag sinabi iyan ng mga pasyente, pinapatigil sila ng mga doktor, kaya hindi ko maintindihan. Maiintindihan pa kung mag-iingat sila sa mga hindi kilalang herbal na gamot na baka makasira sa atay, kaya't hindi ito inirekomenda. Pero ang mga kilalang kilala na tulad ng kabuti o ginseng ay dapat pangang hikayatin at isulong. Ngunit ang mga doktor sa Pilipinas, kapag gumamit ka ng iba sa mga inireseta nila, sasabihin na huwag ka nang bumalik. Ang mga side effect ay iba-iba sa bawat tao, kaya mahirap magbigay ng isang pangkalahatang pahayag. Gayunpaman, para matanggap ng maayos ng pasyente ang gamutan, kailangan niyang mapanatili ang kanyang lakas. Kaya ang taong hindi pasyente ay dapat laging kumain ng masustansyang pagkain para sa kalusugan. Ngunit ang isang pasyente ay kailangang kumain ng pagkain para sa nutrisyon. Sa ganoong paraan niya, matatanggap ang paggamot. Ang mga mabubuting pagkain tulad ng iba't ibang uri ng berry, strawberry, blueberry, blackberry, ang mga berries na ito ay mayaman sa hydrogen. Ang active oxygen ay isang hindi matatag na oxygen. Sinisira nito ang DNA. Kaya kung marami kang kakainin nito, magbibigay ka ng maraming hydrogen na didikit sa O para maging H2O o tubig at madalas kang maiihi. Marami ng gamot na lumalabas ngayon na ganyan. Ang gamot na tinatawag na fucoidan ay malawakang ginagamit sa Japan at ito ay sangkap na kinuha mula sa mga seaweed tulad ng miyok at dashima. Pero mas mabuti pa kaysa diyan ang gamtae, isang uri ng seaweed na tumutubo sa pinakamalalim na bahagi ng dagat. Bakit ito naging kilala sa Japan sa loob ng mahigit 100 taon? Ang mga pagong ay nabubuhay ng hindi bababa sa 200 hanggang 300 taon. Nang pag-aralan ang mga pagong na ito, natuklasan na wala silang ibang kinakain kundi mga seaweed tulad ng miyok, dashima at gamtae. Kamakailan sinuri ng mga Filipino food scientists ang gamtae na nakuha mula sa karagatan ng Palawan at natuklasan nilang mas mataas pa ito sa kalidad kaysa sa galing sa Japan dahil sa sangkap nitong polyphenol. Pinipigilan nito ang lahat ng uri ng pamamaga. Mayroon din itong sangkap na flavonoid na pumipigil sa kanser. Kaya noong nakaraang taon, nagsagawa ng clinical trial ang Universidad ng Pilipinas, UP, tungkol dito. At tulad ng inaasahan, napakaganda ng resulta laban sa mga side effect. Ang pagkain ng mga ganitong bagay habang nagpapagamot ay natural lamang. Sa ganoong paraan, nagiging malakas ang buong katawan at bumubuti ang lahat. Ang pag-iwas sa mga ito at pagsasabing huwag gawin ay walang katuturan.
Para makayanan ng gamutan, kailangan mong mapanatili ang iyong lakas. Kaya ang iyong nutrisyon ay dapat nakasentro sa protina sa umaga. Para makakuha ng maraming protina, maglaga ng 2 o higit pang itlog at ihanda ito. Pagkagising sa umaga, hatiin ito sa 4. Kung kakainin mo lang ang nilagang itlog ng marami, bukod sa lasa nakakasawa rin. Kaya dapat itong balutin sa nori pinatuyong seaweed. Ang nori ay isang napakagandang plant-based na protina. Lahat ng produkto mula sa dagat ay may mga sangkap na mabuti sa kalusugan. At dahil may kaunting asin na ito, madali itong kainin. Pati ang patatas, ilaga mo at ihanda at balutin sa nori bago kainin. Sa umaga, wag lang basta kainin. Ang tukwa, hiwain ng manipis at bahagyang painitin. Pagkatapos kapag kinain, balutin sa nori. Ngayon, ang mga nori ay ginupit ng maliliit para madaling kainin. Ang mga may pera, maaaring gumamit ng gamtae para ibalot dito. Ngunit walang asin ang gamtae. Kaya may nagsabi sa akin, ibinabalot daw niya muna sa gamtae pagkatapos ay ibinabalot pa sa nori sa labas. Maganda iyon. Dapat ganito nakasentro sa protina. Bakit protina? Dahil ang protina, kung sa bahay ay parang mga haligi o ladrilyo. Para hindi gumuho ang bahay, dapat matibay ang mga ladrilyo. Ang nagpapatibay dito ay ang protina. Mahalaga rin ang taba sa ating katawan, lalo na sa mga lumalaking bata para sa kanilang immunity. Ang saturated fat ay masama, ngunit ang unsaturated fat ay mabuti at kailangan ng katawan. Saan ito pangunahing matatagpuan? Sa olive oil. Sa mga mamahaling restaurant ngayon, lahat ng piniprito ay ginagamitan ng olive oil. May mga umiinom din ito na parang ubas kapag nagiinuman. Kapag nagpiprito, ugaliin gumamit ng olive oil. Ang masamang mantika, ang plant-based na mantika, na saturated yon ang tinatawag na low-density cholesterol. Kapag pumasok ito sa katawan, dumidikit ito sa pader ng mga ugat na nagpapakipot dito. Kapag ang ugat ay mahigit 70% ng barado, magkakaroon ng pamumuo ng dugo, blood clot. Ang namuong dugo na ito ay nahahati at pumapasok sa maliliit na ugat. Ang atake sa puso at stroke ay lahat dahil diyan. Kailangang maayos na makapasok ang dugo sa bawat organ para magampanan ito ng tama ang kanyang tungkulin. Ngunit kapag nagsimulang bumara ang mga ugat, nababawasan ang daloy ng dugo, kaya nababawasan din ang supply ng oxygen at hindi may iwasang masira ang bawat organ. Kaya naman ang liempo ay isa sa mga pinakamasamang pagkain. Bago mag-edad 40, kapag kumain ka nito, sapat ang inilalabas na enzyme na tinatawag na lipase para tunawin ito. Ngunit paglampas ng 40, lahat ng enzyme at hormone ay unti-unting nababawasan. Sa mga sustansya, maganda ang carbohydrates para magbigay ng lakas, ngunit ito rin ang sanhi ng diabetes at iba pang sakit. Ang pagsasabing masama ang carbohydrates at hindi nakakain ito ay hindi rin maganda. Sa mga carbohydrates, ang puting kanin at puting harina ay purong asukal na. Bukod doon, mayroon ding harinang gawa sa buckwheat o kaya naman ay brown rice. May asukal din ang mga ito, ngunit mas kaunti. Ang mga pagkaing masasarap ay laging matamis at mamantika. At iyon ang mga masasamang pagkain. Ang masasarap na pagkain ay dapat ituring na gamot, ngunit bago mag-40, sapat pa ang inilalabas na enzyme para tunawin ito at sapat din ang insulin. Kaya kahit kumain ng maraming matatamis, may sapat na lakas para tunawin ito. Pero kapag lumampas ng 40, unti-unti nang nababawasan ang mga ito. Ang mga masasarap na pagkain ito ay matagal na naaalala ng utak. Mas matagal kaysa sa mga hindi masarap, kaya palagi mo itong naiisip. At ang mga nakasanayan mula pagkabata ay mahirap baguhin. Patuloy itong nananatili. Ang pag-iwas sa kanser ay dapat gawin sa pamamagitan ng pagkain ng masustansya. Iwasan ang mga sinasabing masama tulad ng liempo, mamantika at matatamis. Ito ay hindi lamang para maiwasan ang kanser, kundi pati na rin ang lahat ng sakit na dulot ng talamak na pamamaga. Dahil ang pamamaga ang nagpapalala sa lahat ng sakit, lalo na sa kanser, dahil binabago nito ang mga genes. Ngunit kapag nasuri ng may kanser, kailangan mo ng masustansyang pagkain
Para mapalitan ang mga nasirang tissue at patuloy na makatanggap ng chemotherapy, humihina ka dahil sa pagkasira ng tissue. Nanghihina ang mga hita, binti at iba pa kaya para mapunan ito, kailangan mong kumain at uminom ng maayos. Sa mga karne, ang ibang uri ay nagiging acidic kapag pumasok sa katawan. Masama iyon. Ang baka at baboy ay may masamang taba sa mga litid nito. At ang taba na iyon ay masama, lalo na kung may sakit ka na sa ugat, pagsapit ng 60 na karaniwan. Kaya hindi dapat ang karne ng pato at kambing ay malinis, halos walang masamang taba. Tanggalin mo lang ang taba nito. At ang nakapagtataka, ang mga ito ay nagiging alkaline sa loob ng ating katawan, hindi acidic. Kung mabilis mong kakainin ang karne, tiyak na magkakaroon ka ng constipation. Dahil sa constipation, nagkakaroon ng cancer sa bituka. Mabilis na dumadaan ang tubig habang ang mga piraso ng karne ay mabagal na natutunaw, kaya lumalaki ang presyon sa bituka. Dahil dito, humihina ang pader ng bituka at nagkakaroon ng diverticula. Doon pumapasok ang dumi at ang dumi ay puno ng mga tira-tirang pagkain. Kapag pumasok ito doon, nagdudulot ito ng pamamaga at pagkatapos ay magkakaroon ng polyps. Ang polyps na iyon ang nagiging cancer dahil mahilig kumain ng karne. Ang mga Pilipino hindi maiiwasang tumaas ang kaso ng cancer sa bituka. Ngunit ang sanhi ay hindi ang karne mismo, kundi ang constipation. Para maiwasan ang constipation, kapag kumain ka ng karne, kumain ka rin ng napakaraming gulay. Kailangan mong kumain ng mga pagkaing mayaman sa fiber. At kapag kumakain, nguyain ng matagal. Kung mabilis kumain, kailangan mong durugin ito na parang kutsilyo. Ang mga pasyenteng may cancer, kapag kumain sila ng bulalo sa Pilipinas, tinatanggal ang lahat ng taba. Kung pupunta ka sa mga lugar na sikat sa bulalo, halos wala kang makikitang taba. Ang sabaw na iyon, na sabaw ng karne, ay napakabuti sa katawan kapag ininom. Ang mga pagkaing tulad ng bulalo. Para sa mga umiiwas dito, ang isda ang pinakamaganda. Ang isda ay mayaman sa protina at omega-3 na nakakatulong maiwasan ang sakit sa ugat. Ang dieta na nakasentro sa isda, iyan ang tinatawag na Mediterranean diet. Ang Mediterranean diet ay pangunahing binubuo ng gulay, isda at nuts. Para sa mga vegetarian, sa totoo lang, hindi ko sila masyadong tinitingnan ng positibo. Gusto lang nilang humaba ang buhay, pero nawawala ang saya sa buhay. Mahalaga ang kasiyahan sa pagkain, ngunit iba ang kasiyahan sa pagkain ng iba't ibang bagay kumpara sa pagkain lamang ng gulay. Kaya ang mga taong nagsisikap lang na humaba ang buhay ay maaaring kumain lang ng gulay, pero sa tingin ko, hindi iyon maganda para sa kalusugan. Kailangan mong kumain ng iba't ibang uri ng pagkain. Ang katawan natin ay nagnanais ng balansing pagkain kung saan lahat ay nasa tamang sukat. Kung marami kang kakainin ng isang bagay dahil lang sa sinasabing mabuti, hindi ito magiging balanse sa iba at lalo pang makakasama. Higit sa lahat, dapat matibay ang ating bituka. Kaya ang pinakamagandang pagkain ay fermented soybean paste tulad ng miso-fermented na sabaw ng soya at kanin na may barley na may kasamang litsugas. Yan ang kinakain namin nung bata pa kami sa probinsya. Ako ay 82 na ngayon. At kapag tinitingnan ko ang mga kaibigan kong kasabayan ko sa probinsya, lalo na ang mga naghirap noong panahon ng digmaan, walang ni isa sa kanila ang hindi malusog. Lahat sila ay malulusog kahit na mahigit 80 na sila. Pero ang mga kaibigan ko sa kolehiyo na nakilala ko sa Maynila, bihira ang malusog. Nang tingnan ko kung bakit, una sa lahat ay ang paglalakad. Kami sa probinsya ay naglalakad ng ilang kilometro araw-araw papunta sa eskwela. Dito laging nakasakay sa jeep o bus. Kaya humina ang paglalakad. Ngayon naglalaro ako ng golf at kahit maglakad ako ng 18 butas, hindi ako napapagod. Hindi ako sumasakay ng cart. Sa mga kaibigan ko, wala ni isang makalakad ng ganoon. Iyon ang pagkakaiba. At saka ang kanin na may barley at litsugas na isinasawsaw sa fermented soybean paste. Napakatibay ng bituka ko dahil doon. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nagkaroon ng pagtatae o constipation. Maraming beses na akong nagpunta sa India.
Sa India, kahit sa pinakamagarang hotel ka tumuloy at kumain, halos lahat ay nagkakasakit sa tiyan. Kasama ko ang mga Amerikano at lahat sila ay nagtatae. Ngunit ako kahit minsan ay hindi ako nagkasakit sa tiyan. Palagi kong gusto ang fermented soybean paste. Kapag may nagyaya sa akin kumain at tinanong kung ano ang gusto ko, sinasabi kong fermented na sabaw ng soya. Ang mga taong gustong mag-treat sa akin ay nagugulat at sinasabing, nagbibiro ka ba? At dinadala ako sa mga steakhouse para pakainin ng karne. Sinasabi ko sa kanila, bakit pa tayo gagastos para kumain ng masamang pagkain? Ang fermented na sabaw ng soya, kanin na may barley at litsugas, ang pinakamagandang pagkain, pinakamasustansya, tama pinaparami nito ang good bacteria. Ang kanin na may barley at fermented na sabaw ng soya, ang pinakamahusay na pinagmumulan ng probiotics. Lahat iyan ay mga pagkaing fermented